Binebenta ng 20 pesos kada kilo na bigas sa Visayas ayon sa Agriculture Department. Pero si Vice President Sara Duterte may banat tungkol dito. Nasa frontline balitang yan si John Aroa. Ang pangako ni Pangulong Bongbong Marcos na 20 pesos na kada kilo ng bigas, magkakatotoo na raw at sisimulan yan sa Visayas. Mismong si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang nag-anunsyo niyan. Kasunod ito ng closed-door meeting sa Cebu Provincial Capitol, kasama ang Pangulo at ang ilang gobernador ng Visayas. Our President has given the directive to the Department of Agriculture to formulate this to be sustainable and ituloy-tuloy hanggang 2028. Pinaplansya na ang guidelines sa pamamahagi ng 20 pesos na bigas. Para maisakatuparan yan, sa 33 pesos na kada kilo ng bigas, sasagutin ng national government at ng mga LGU ang 13 pesos. Pero bawat pamilya, 10 kilo lang kada linggo ang pwedeng bilhin. Binanatan naman yan ni Vice President Sara Duterte. Yan yung 20 pesos per kilo na binibenta, yung pinapakain sa baboy. Hindi mga hayop ang mga Pilipino. Duda rin ng bise, tila may bahid politika ang pangakong ito dahil sa nalalapit na eleksyon. Promise na naman yan sa mga tao na alam mong para lang sa eleksyon at para lang sa kanilang mga senators. Para manalo yung kanilang alyansa kuno, binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo na bigas. Pinabulaan na naman ng mga gobernador na dumalo sa closed-door meeting na may halong politika ang programa. It's always good when a promise is fulfilled. And here we are seeing the President really trying his best that a campaign promise will be fulfilled. Ayon naman kay Chairman George Garcia, wala namang problema ang programa. Pero kung may kandidato na magpapamahagi nito, maituturing anya itong vote buying. Aktibidad dyan at proyekto ng DA at saka ng NFA halimbawa, pagkatapos merong kandidato for mayor. Ano naman po relasyon ng kandidato for mayor sa distribution ng DA? Sa ngayon, binabalangkas na ng mga lokal na pamahalaan ang magiging sistema sa pagbebenta ng 20 pesos na bigas. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5, Visayas.